Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Humalin Lunes tubtob Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Biyernes kita subong Marso 12, 2021. Nagapangalagad na ang Iloilo Newsline humalin subong oras tubtob las 10 sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita para sa mga pumuluyo nga mahibaluan kag isa-isa naton ang mga issues nga dapat mabalansa nga aton nga mga listeners kag mga viewers sa probinsya sang Iloilo, Guimaras, Antique, Aklan, Capiz, Bacolod City, Negros Occidental kag sa iban pa nga pungsod. Kumusta na kamutanan? Please send your chat messages, critiques, suggestions, and don't forget to like, share, subscribe, and follow our Facebook page. Then subscribe ka mo sa YouTube channel namon nga Iloilo News lang Japon. Kasi kung may masugata ka mo nga mga balita, palihog lang text diri sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. Sa mga bata, nakapuli na kamo, nakabisan na kamo sa inyong mga didikanan, kag sa mga old, please ma-pray kamo antes matulog kamo, kag i-pray nila nga wala ng COVID. Sa mga viewers sa kaumahan, kabukiran, kadagatan, samtang nagahilay-hilay man kamo dira sa inyo nga balay, update ninyo kami sa pagdala sa mga issues. Yara na sa linya ang aton nga pag-asa. Ang sitwasyon sang panahon hibaluon naton paagi kay Mr. Charlie Dipper. Yes sir, mayang gabi, kagamayang gabi sa tanan niya tagpalamati sa nga Iloilo Newsline. Ari pinakauli nga lakas ang panahon karon nga adlaw, Biyernes, Marso 12, 2021. Alas 3 kina sang hapon uli na siplatan ng low pressure area. Ginabulobanta base sa tanan niya available data. Ngayara sa 100 kilometro nakatungdan na bagat na nakatungdan sang Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Northeast monsoon naman nagapekto sa extreme Northern Luzon. Samtang diri sa aton sa Western Visayas, labi na sa siyudad sang Iloilo, expect aton sa gyap magdumon nga kalangitan, hilap-talap ka ng mga pagulan, pagpangilap ka nag-uop, dala siling LPA. Mahina tubtob makasarangan niya hangin, magali na minhana sidlangan, magadala naman sa makana itubtob makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang atan sa atong temperatura, nasa 24 tubtob 28 degrees centigrado. Ang adlaw naman, nagtunod alas 6 kinasang hapon, magabutlak, alas 5:58 buwas sa aga. Ika mo na yung pinakauling nga nakasang panahon, ikan diri sa Iloilo Pag-asa, sa Lidepra. Siya ang ining LPA, amo man ni ang LPA sang nagligad pa nga Martes sa Miyerkules? Yes sir, amo man ini sa gihapon ang LPA nga atong ginamonitor sa magligad ka adlaw. Nasa bahin na ini sa karon sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Kaga sa karon, amo ini nagadala sa mga pag-ulan-ulan diri sa aton, ilabi na diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Why naman sa may nagasunod pa nga LPA? Yes, sa base sa aton pag-monitor, wala naman kita pinasiplatan. Magluwasin ng LPA nga sa karon sa sulod sang park. Oo. So, stabwas pa ni nga maulanon? Yes, base sa aton nga forecast ato sa aton nga weekend mangin maulanan sa gihapon ang aton nga tempo. Oo. Mr. Charlie Dipra, madamo nga salamat, sir. Yes, welcome. Mayong gabi sa liwat. Mayong gabi, sir. Iloilo Newsline Weather Update. Aton nga mga headline. Kaina sa nga aga mga alas 10 sa pasado, may nagluntad naman nga ambush. Ang silinggit ang ambush nga ginpalukpan to sa nga IED, improvised explosives device,
ang mga miyembro sa Lambunaw Police Station dito na nga nabatian ang binarak sang pusil sang gina-check sang mga miyembro sang 12 Infantry Battalion ang lugar kung sa diin nagposting abi ang ginapatihan miyembro sang CPP-NPA madugay-dugay na sila nga nakaplastar to sa advantage sa posisyon. So siyam kang nakasakay sa patrol car sang Lambunaw Police. Mayo lang kay duha lang to ang pilason kag mayara nga sibilyan nga nadalahig sa encounter o kung na crossfire. No? Hibalon nato nini ang dugang nga mga impormasyon karon upod kay Police Colonel Gilbert Guerrero ay PPO Director. Sa dugang nga impormasyon, public display of affection. Plano nga ipatuman sa mga pulis sa pungsod. Dapat tunan anay sang mayo antes i-implementar suno sa Commission on Human Rights. Ang PDA ni Beo. Ano gani ang hambal sa iba nga mga lideres? Kung mag-touch sila, ano na sila, gaubra na sang PDA, pangubra sila sa PDA, meaning break nilang law. Kung touch nila, agbayan nila, dapito nila, ang ilahi mata, hindi pwede. Hindi man mangdakop ang mga pulis, manaway malang. Galing ti alang-alang pabayan mo na hindi mo pagdapiton ni mo ginikanan, hindi mo pagdapiton ni mo bata, hindi mo pagdapiton da ang bulag nga nagatabok sa dalan, ano pabayan mo lang? No? Bad na iya. Oo. Pabayaan mo lang na hindi mo sila pagdapiton, hindi mo sila pag-comfort para nga makatabok sila, makalakat sila. Okay lang na iya sa imo. Dapat matingkit ka mo kung magubra ka mo sa mga rules da or laws da para kung may ablasang I-think nyo na dapat base pag take into consideration. Oo. So kabay pa no na maintindihan nini sang mga nagaplano dara nga i-implementar ang ining PDA sa bilog ng pungsod o kundiri sa Pilipinas. So ibalo nato nini karon ng reaksyon sa Commission on Human Rights Attorney Johnny Daboco. Sa dugang pagin nga informasyon, may ara man kita nga nakuha nga informasyon, confirmation, nagikan sa Integrated Bar of the Philippines, Iloilo Chapter. Paagi sa ilang PIO nga naghambal, nga nakapadala na sila sang sulat sa National Bureau of Investigation para sa pagkandak sang parallel investigation sa natabo nga pagsaputi kag pagbuno sang screwdriver kay National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Angelo Carlo Guillen. I-check nato nini karon sa PIO kag may ara man kita sang COVID update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. May report makaron si Danny Villasis na gikan sa Guimaras nga ang pagdugang sa karga sa mga pambotla 5 ka motorcycle aprobado na kay nagapang ang mga wooden hull nilang mga pambot sa una to nga ginasakyan sa mga Guimaras noon alin si Guimaras pakadto sa syudad sang Iloilo vice versa subong ginakargahan lang sa mga kargaminto da ti hambal ni SB member Buena Vista Guimaras SB member Arthur Art Cartel nga kung mahimo dugangan ang kargaya sang 5 ka motorsiklo para ma-income man ang banwa kag maka-income ang mga crew members da sa pambot hindi kaya mga bagahe lang dati dapilang nahot lang da hindi ganik bayad na guro sa krudo nila kaya mo na ang plano i-check nato ni karon upod kay SB member Art Cartel kag report ni Danny may wanted person nga nadakpan sa Guimaras na sintana i-check naton man ini karon sa iya nga
natipon nga mga impormasyon. 20 minutos na nakaligad sa alas 9. Una naton nga ipabati ang impormasyon na gikan kay Police Colonel Gilbert Guerrero. May kang tanan sa ginhambal niya nga ambush kag ginagpalupok pa sang IED sa Barangay Pugahan, Lambunaw, Iloilo. No? Pughanan, Barangay Pughanan, Lambunaw, Iloilo. Iyayari ang aton pagpakigangot kay Colonel Gilbert Guerrero. Check naton no ang impormasyon. Si Colonel Gilbert Guerrero. Johnny, bago ko sabto ng pamangkot mo, ang kapulisan sa Police Provincial Office nag-coordinate sa pangpamungba sa CCPNPA sa mga kapulisan, lalong-lalo na kagina sa aga kung sa din sila nag-conduct sa investigation supposedly sa natabo kahapon. Nakita din natin kung ano klaseng kamahalit, traidor, kontra sa pag-ugwad sa isa ka barangay. Like the place in kadto natong kagina, nakita natin na kung hindi madala ang pagsimento sa kalsada, ang mga pagservisyo sa national agencies, hindi matagan sa may nagbuwas damlag ang mga pumuluyo. Nakasubugin natin yung insidente, kay wala na sila sing nabalaan, rather than magsinggit sa ilan na karapatan sa human rights, pero ang halit na ginatag nila sa pumuluyo, kag sa pagpugong sa pag-ugod sa gobyerno, ang ilang ginaubra. Kagina, Johnny, ang isa karason kung ato kita dito sa lugar, is to lead the extraction of 8 police officers coming from the Lambunaw Municipal Police Stations who has the intention of conducting an investigation. Kay balaman siguro kahapon sa tanan na mayara ongoing encounter between the armed forces of the Philippines and the PNP from the First Mobile Group and the CCPNPA. So kagina sa aga, natinguha ang atong kapulisan para mangusisa, probably kung makakuha sa dokumento, makapagpalit kaso sa mga natungdan ng mga CCPNPA na wala ang ubra, kundi magpatay, mag-asip kang kalainan, kag magpugong sa pag-ugwan sa isa ka barangay. So, with the support coming from different forces, the Army, the First Mobile, Second Mobile, and the Grand Mobile Group, natigayon natin na-extract natin mga kapulisan pabalik sa Municipal Police Station sa Lambunaw. At the same time, napadayon ng pag-imbestiga sa EOD, at the same time ang SOCO regarding sa explosion site. Now, accordingly, ang nakitaan sa EOD, Johnny, is a directional type of IED, improvised explosive device. When we say directional type, it is hang kag ang sino man na magaging salakyan pwede mapalupokan kag impact sinis towards the vehicle. Kundi siya nakatutok. Diyan man nato nabalaan na ang ambush site is an high ground. When we check the place, dito nato nakita ang gali na medyo dugay na. Nakapanagod sa pagkahulat na sa timing. Nakapwesto na. Nakapwesto na. Meaning, gina-expectan nila siguro kahapon after there was an encounter, indeed, may magsulod na augmentation. But instead, ang nakita nila kagina sa aga is not an augmentation, but the one that will conduct the investigation. So, ang natabo ambush kasunod sa paglupok sang IED, kay na? Exactly, but what an unfortunate move. Dahil away from that area, mayroon na kita dito members ang armed forces of the Philippines, or rather from the Philippine Army, from the 12 IB. Kaging sigida dyan mo na siya ang nag-responde. Igla yun sa high ground area, kung sabihin napalayo nila, natinguhan nila na mapapapatagyo yung membro sa CCPNP na nagpapanago dito, kaya hindi na naka-assault o nakapadayon pa nagpalupok sa atong mga kapulisan, while the investigating team
onboard patrol car, sige man nag-ila pagpalupok against sa mga CCPNP pa sa din sila nga CCPNP. Oh, may nabatian ang mga pumuluyo sa nga pughanan nga after sa paglupok sa nga IED may sunod-sunod na nga linupok. Posible halin ato sa pusil sa nga mga miyembro sa CPP-NPA kag nagbalos ang mga pulis nga nagikan sa Lambunaw Police Station. Sa ginasiling ko kagina sa imo Johnny, it was really unfortunate indeed that during that explosion, may ara nakita-army dito sa lugar malapit lang, mga 15 meters away. Ang nabatian na nalupok dito is retaliation coming from the PNP and the Philippine Army na ara sa lugar para mapalayo ang ilang pwersa. Kaya mo kung hindi po sila napalayo sa maaga, most likely nakakuha sila sa mga position, very advantageous sa sino man na nakita nilang government forces na pwede nilang ma-undermine anytime. So posible nga na-pin down ang 8 ka mga miyembro sa nga pulis sabihin sang Lambunaw. Kung why sila mapalukpan to sa ilang inaposisyonan. Mabulubod lang yan kita makarecover kahit pa paano. Considering na wala sa other forces. Naku na bagay. So, ang napilasan na nga pulis, okay naman ang sitwasyon niya. Si Master Sergeant Los Bañez? Yeah. Wala naman siya dapat di kabalaka ang iyang pamilya. Kaya ang iyang tama is shrapnel mismo sa iyang kapalan. Sa palan. Pagka gilayon, nakaretaliate pa man sila tanan sa pagpalupok sa ilang pusilot kontra sa CCPNP. About to yung barangay Kagawad, ano yan natabo to sa barangay Kagawad? Napilasan gitong barangay Kagawad to, ano araman sa area sa Matabuan? Natabuan Bala mo siya, Johnny, ang lugar kung sa diin ang ambush site sa medyo near distance. May mga pamalay niya siya. Kaya hindi mo maiwasan dito ang mga pumuluyo inanaw. So, ang ang problema in a situations like an encounter between the armed forces and the CCPNP, kung sa diin may mga pumuluyo, most likely magiging problema sini ang barang kung ang bala kung maglipok na siya, hindi mo kabalo kung hindi makadto. Ito, may concern. As possible, pinalikawan matanin nato na siya nga magtawo, but sa kabamuon sa sitwasyon, sometimes hindi mo malikawan. Shrapnels man to naigo siya? Hindi pagkikita klaro, Johnny, kung ano gito na kaigo dito sa iya. Pero okay naman yung sitwasyon ni Kagawad. Hindi blaga Wala nakatakas man siya. Wala problema. Ang istorya natin kayo na si Kagawad, siya mismo nakaintindi sa sitwasyon, ang ginapasalamatan lang nila kay Ben Siak at ang ating mga kapulisan, wala man siyang dako na pag-use para sa atin. Ang pughanan, hindi ba ang sunod dyan ni Panuran? Yes, kung tanawin natin, that will be the place after. Kung sa di may natapuan. Kada mo na ang lugar kung rason kung ang atong kapulisan mag-imbestiga. So, ang ambush site is the barangay kung sa din sa may encounter man kahapon mismo dito dyan. Daw ba permela yung ginagamit nila nakahang sa una sa gimbal, mayara man nakahang. Dito sa Sibalom nakahang man ang IED. Karon dira naman nakahang naman ang IED. Well, it's their modus operandi. Siguro ang pinaka-ideal sini, probably they could hire themselves to put up IED sa mga sitwasyon kung sariling hindi na sila magtanong sa minutes ng kalsada. Kaya kung itanong mo ni sa minutes ng kalsada, most likely they will be exposed. Dali ka mabanan. Yeah, dali ka makitaan. In a position like pwede mo hiyang anytime, pwede ka panago sa mga puno. Hindi ka matipid. So, tong ang ginhimo nila kay isa lang ka IED? Why nasang iban pa? Yeah. Isa lang naman ang na-recover natin. Kasi wala na sa iba. Okay. So, mas mayo ni, no? Nga wala matamaan gid ang mga pulis. Ang patrol car, ano may mga igo sang shrapnels? Yeah, may ala sa mga igo sang shrapnels pero hindi masyado makapenetrate. Kasi hindi na medyo layo na siguro kag hindi sentro. Kaya kung amo nakadapo ng pok, kag nakatotok siya mismo sa salakyan, ang impact niya hindi lang. How come nga nagbuslog to sa may sa daw kanal-kanal? Basic reasons na yan. Ginwarik na lang sa driver.
ang ambush area is medyo curving siya. Oo. Although pasaka, kung pagkado ka dito, kasi pasadalong, medyo slopey siya. Mm. Now, the intention of the driver is to go out from the enemy side. Mm. But may mga salakyan pa dito like motorcycle na kadalagan sa kalsada. Mm. And for them to stop sa mga motorsiklo, ang obrahon nila is silang naglikaw. Until sa time na nahulog sila dito sa kilid sa kalsada. Mm. At least nakakobre dasan sila. At the same time, it's a good opportunity for the driver na makakover sila mapalayo sa Oo. enemy side. Oo. At least, hindi basta-basta sila magiging sentro sa force of fire sa nila ng mga konta. Oo. On the other hand, we really appreciate the presence of the Philippine Army like the 12IB. Kay in a near distance, naka-respond sila pag ang focus naman sila pagpalupok is within the high ground sa kung sa kita natin ang mga CCTV na natin. Okay. Colonel Guerrero, thank you so much. Paagi diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Ngayong gabi. Thank you, sir. Nabatian si Police Colonel Gilbert Guerrero, ang Iloilo Police Provincial Office Director. So amo ni ang natabo. Ang iyang pagtanaw, hindi lang sila nga simple nga naging palukpan to sa nga improvised explosives device ang mga pulis nga nakasakay sa patrol car. Kundi ang pagtanaw yan ni Colonel Guerrero, ambush gidya Kay ara sa higher ground, nakapwisto ang alin sa miyembro sang CPP-NPA. Di mayo lang kay nakaresponde ang mga miyembro sang 12 Infantry Battalion. Nga didto nangadaan sa lugar naka-plastar. Tikon why to sang army nga naka-plastar na napin down ang mga pulis ang lambunaw nga mga siyam tanan silak bilog sa kaitos patrol car. Yara sa atong linya ang spokesperson sa 3rd Infantry Division Philippine Army, Major Sinon Pancito III. Sir, mayong gabi. Live on the air kita sa Iloilo Newsline. Yes, John, Iloilo Newsline, lahat ng tagapakinig na ating programa, magandang hapon po. Magandang gabi. Yes, sir. Sir, magandang gabi po. Sir, may nangyari kaninang umaga alid sa ambush. Sabi ni Colonel Guerrero, this is an ambush, no? Ang nangyari daw sa mga pulis niya sa Lambunaw. Doon po sa Barangay Pughana na Lambunaw, Iloilo. Na on board sa patrol car ang mga pulis at saka ang mayroong na collateral, no, isang barangay kagawad. May sumabog na improvised explosives device. May nasugatan na dalawang pulis initially, no. Na-identify na ba ng military kung sino po ang nagpasabog ng IED? Para sa atin naman action John, at saka sa lahat ng tagapakinig natin. Ang nangyari po kahapon sa Panuran at saka doon sa Agcarote sa Mayhaniway at saka yung kanina ay mayroon pong kaugnayan sa isa't isa. So, sinabi ko naman ito na ang area na ito ay kinikulusan po ng Central Command ng Komite ng Rehiyong Panay. So, Yes, isa po ito sa mga frente na mayroon tayo dito sa Panay. Dalawang frente po mayroon tayo, yung Southern Front at saka yung Central Front. All others kasi nalusaw na natin. So itong area na ito, kaya tayo nag-deploy ng community support program. It's all because we see this area as part of the guerrilla base and the guerrilla zones of the People's Army. Kailangan natin i-clear somehow the general area is influenced by the CPP-NPA. So, with all this, dito natin makikita na tama ang ating ginagawa
na nagdi-deploy tayo ng community support program sa mga area na ito sapagkat there is really a characteristic o a behavior na kayang umikot nitong mga NPA na ito na hindi na-detect ng ating mga kalaban. Somehow, we have seen na influence na talagang mayroong hand gumagana yung milisyang bayan ng NPA, gumagana yung mga underground mass organization nila sa area, gumagana ang yung shadow government na tinatawag ng CPP-NPA. Kaya minsan mahirap supuin ang insurgency. It's because yung mga tao mismo wala pa doon sa realization na dapat pala suportahan yung mga programa ng gobyerno at itakwil itong mga NPA na ito. Makita natin nalaya silang nakagalaw na hindi nalalaman ng tropa o walang nagsusumbong na mga nasa komunidad. So, the more with all of this, the more na dapat talaga itapusin natin yung CSP dito sa mga lugar na ito at ma-clear natin from any affectation at masasabi natin na hindi makakabalik ang NPA sa mga lugar na ito. For so long, this is part of their guerrilla base. The NPA will not just easily give up itong mga itong kanilang gains sa area na yan. They just cannot simply give up yung lahat ng kanilang pinagpaguran at yung sentimento ng masa. Alam nila na pag naging successful kasi yung CSP is talagang mawawalan sila. Kumbaga Out of place sila, ito, sir. Kung ito. Hello? Ma-out of place sila. Hello? Sir, sabi ko parang ma-out of place sila sa military. Yes, oo. At ito naman ating ginagawa. Para kasi para yung tubig, yung mga barangay, yung mga komunidad, para yung tubig. At yung mga NPA, ito yung mga isda na lumalangoy. Hanggat mayroong tubig na kayang langoyan itong mga NPA na ito, ay patuloy silang mabubuhay. Kaya naglagay tayo ng community support program para yung bahagi na yon ng komunidad ay matanggal natin. So, liliit ngayon yung area na itong mga kalaban natin at liliit na lang ang kanilang iniikutan. But with that, ang ating puwersa ay makatutok kung saan na lamang sila ang umiikot na lugar. So as of now, there is a need really to cut the support, especially coming from the populace, especially coming from the communities. At maano natin na yung area na lamang na ginagalawan ng NPA ay maliit na lamang. So itong pag landmine nila, pag IIED, ay pakitang na sila talaga ang kinikilala na matatapang o kaya pwersa na armado dyan sa lugar na yan. Pero siguro sa atin, this is a challenge na talagang ituloy-tuloy yung ating mga efforts dyan sa lugar na yan at mag-gain natin yung sympathy ng tao para in the next how many months ay talagang masabi natin na kaya na nating i-drive yung mga NPA away from this community. Oo. Sir, ang pagpasabog nila ng IED at saka pag-enkwentro kahapon ng government troops sa mga miyembro ng CPP-NPA, ano ba yun, sir? Parang tactical move nila ito para ipakita sa mga residente na nandoon pa sila? Yes, alam mo, kailangan nila to kasi somehow pag wala nang makita na ganito ang mga tao ay talagang mas mabilis natin makuha. Pero pag may ganito, ang propaganda kasi ng NPA dito is magiging magulo ang lugar pag may sumalo. Kumbaga nililihis nila na ang totoong dahilan kung bakit magulo ang isang lugar ay dahil may NPA. Pero binabaliktad nila yan. Pag may sundalo ay magulo ang lugar, dapat palayasin ang sundalo. Pero mali po yan. Kung gusto talaga natin ang tunay na kapayapaan, ang paalisin po natin sa ating mga lugar ay itong mga NPA na ito. The government will always assert its responsibility over the communities. Tayo po ang tinatag na gobyerno ng mamamayang Pilipino. Then therefore, kailangan lamang talaga na i-assert ng government ang kanyang right or ang kanyang powers
para mapanatili natin yung kapayapaan sa mga lugar na ito. Okay. Sir, sandali muna. May katanungan si Trixie. Mahayo, good evening, sir. Major Pansito, ang barangay Pughanan at barangay Panuran sa Lambunaw, infiltrated na yun ng NPA? Kaya nga infiltrated siya in the sense unang-una ito makikita kaagad natin kung infiltrated ba yung isang lugar o hindi. Ang CSP ay tool niya natin para siya i-clear yung mga lugar na ito from enemy infiltration. So dahil may community support program po tayo, ibig sabihin po noon is infiltrated yung lugar. Kailangan may mga underground mass organization, may mga political governments ang CPP and PA, may mga milisyang bayan sila dyan na dapat natin talaga sumpuin. So ang community support program naman natin ay naglalas ito ng mga 3 to 6 months. So pag na ano natin ito ay talagang masabi natin na masabi natin na talagang ma-win over itong mga communities na ito into our favor. Sir, parang ang paglagay nila ng IED, no, nakahang, sir, kung matandaan ta pa, no, sa Natabo Blaser, sa unada sa Kalampitaw Gimbal, nakahang man to sa paho ang IED. At isa pa doon sa Sibalom, nakahang man. Sa ngayon, nakahang man. Bakit, sir, ito nang ginagawa nila? Nakahang lahat na IED, pinapasabog nila? Unang-una, hindi naman talaga yun yung hindi yun yung dapat na employment ng mga na to, nung mga bomba na ganito, because this is actually an anti-personnel mine. Well, it can also destroy mga mobility assets, but however, this is more about anti-personnel mine. However, dahil siguro sa kakulangan ng oras na mag-deploy kaagad ng mga ganitong mga bomba, ay kailangan nilang mabilisan kasi Yes, alam naman natin na hindi naman sila nakakapag-stay long sa isang area at alam nila na mayroon tayong maraming tropa. So mabilisan na nilang nilalagay as much as possible. Yun nga, actually, kung sa army pa ito, nakakahiyang taktika ito kasi nagpasabog ka na, wala ka namang nadali na target mo. Diba? Parang gano'n. Pero sa kanila siguro, kahit wala silang matama ang target, at least they were able to terrorize yung nakapaghasik sila ng takot mula sa tao, nakakapag-create sila ng noise, di ba? Na nakakapag-create sila ng mga propaganda. So ito siguro ang gusto lang na ma-achieve nitong mga NPA na ito. But militarily, yung tactics talaga nila, makikita natin na gone were the days na magagaling din talaga mag-isip ang mga NPA, magagaling sa labanan. Pero sa ngayon, nakikita natin na wala nang mga military tacticians itong mga NPA. Ang gusto lang nila manakot, patuloy yung kanilang extortion, at patuloy ang kita ng kanilang nautod si ang linya ni Major Sinona Pansito. Iliw ko ridayal be. Kay nautod. Parang makakuha kita sa dugang nga mga impormasyon. Nautod ang iyang linya. Okay na? Ara na sa? Nagbalik na? Okay, ara na sa? Okay. Major Pansito, sir. Naputol, sir. So, ibig sabihin, sir, either negative man or positive, still propaganda. Hello, ano yun, John? Pasensya na, sabi ko, sir. Sa akin. Yes, sir. Sabi ko, sir, either positive man or negative, still propaganda ang ginagawa nila. Yes, that's the basic very reason na ginagawa nila ito. Whether they can hit their target or not, but they are successful in terrorizing the people. They're successful in sowing fear, yung takot ng tao. Kaya nga, sa atin, sana maging discernful tayo na tingnan natin ang mas malalim.
sapagkat dito nakikita natin na militarily, tactically, ay wala na rin saysay itong mga ginagawa nila. They cannot really inflict harm kasi ang sa kanilang is makapanakot, but di ba? This is ang ano nga nila. At saka namimili na sila ng target. Ayaw nga nila i-target yung army. Kami ang naghahamon sa kanila ng away. Bakit ang PNP ang palagi nilang tinitira? Kung totoong mga matatapang, magagaling sa labanan itong mga NPA na ito, bakit hindi yung sundalo? Subukan nila kung ano ang kahinat na nila kung ang sundalo ang kanilang maengkwentro. Okay. Maraming salamat po, Major Sinon Pansito sa 3rd Infantry Division. Maraming salamat po sa binigay mo na oras dito sa Iloilo Newsline. Diyan, Iloilo Newsline, lahat ng tagapakinig ng ating istasyon. Magandang gabi po sa ating lahat. At salamat din po sa panahon na ibinigay ninyo sa amin para magbigay at mabahagi ng mga impormasyon mula po sa inyong Philippine Army. With that, saludo po kami sa inyo at magandang gabi po sa ating lahat. Thank you po. Si 3rd ID in Philippine Army, spokesperson Major Sinon Pansito. So mo to ang iyang mensahe kag pag-identify nga inikahimuan kuno sa mga miyembro sang CPP NPA. May mga mensahe kita bi, baliwag ba basa sa mga mensahe ta? From Los Gaspe Claveria. Good evening sa inyo nga tanan. From Antique. From Ate Marie. Maayong gabi, Jojo and Trixie. Hello, may gabi. May gabi from Manila. From Orly Cabalfin, maayong gabi. Mayong gabi man sa Metro Manila ni kay Orly. Kaga mayong gabi man da kay Engineer Kinoy Aligaen kag kay Gladys Aligaen. Kaga dira man sa 511 Naval ROTC sa WVCST. Ginatamyaw gid kamo ni Orly Cabalfin. Kay Harriet Consular Alvarado. Good evening. Good evening also sa taga Saraga. From Julian Bautista Disilos. Good evening. Hello, may gabi. Gabi. Sa Bautista family, good evening sa inyo nga tanan. Kag sa Cabalonga family, Guinness family. Thank you so much kag sa La Pascua family. Thank you again. Kay Nelson Bautista, thank you sa pag-tanaw kag pagpamati. From Manuelita Sibungka. Good evening. Hello, may gabi. Gabi. Ay dira man sa pamilya Gamat sa pamilya Estember. Mayong gabi sa inyo tanan. Kay Lieutenant Gary Diaz Ara ka nagali sa Kapisda. No? Good luck. Dito na sa nagpa-assign, nagpa-relieve siya sa Nueva Valencia Guimaras Police Station. Mayong gabi lang da. Kay Mayor Manny Galila sa Nueva Valencia, kay Vice Mayor Attorney Paul Vincent De La Cruz, kay Commander Edison Diaz sa Philippine Coast Guard. Mayong gabi. Thank you so much sa inyong pagpamati. Diraman sa taga Isatyo, sa mga BED classmate ni Gingging Kanto Sotaridona nga nabase dito sa Vancouver, Washington State. Mayong gabi sa inyo, no? Kay Mama Roth Tahonera Mital, thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati. Dira kay Eddie Moriera from Toronto, Canada, watching. Thank you sa iya da nga makopdanan sa Toronto, Canada. Sa UK man kay Totong Sales kag kay Nonoy Benito Sales. Mayong gabi. Kay Maninay Magdalena Sales kag kay Maninoy Da sa Amerika. Thank you man. Dira man sa South Korea, no? Kay Nimia Marquillero kay banahon niya. Salamat sa inyong pagpamati. Sino pa? Basahan? Ano na? Ano gani? Okay. Kay Saysay, kay Kuya Mickey, kay Kuya Clifford, Manang Valerie, Tito Tintin, Tito Rodney, kay Manang Beyayan, yan, Ate Neneng, Tito Alfie, Manang Boyboy, Mary Joy, Manang Linen, Ate Ting, Tito Gary, Tita May, Gianna, Thaza, Aisha, IC, Priya, Ina, Liza, Tiffany, kay Papalando sa mga tawa sa Sweetie, kay Tito Kone, kay Ante Nene, Maya, Andre, Bibi Palpol, Manang Shasha,
nung Ah. TJ, kay Teacher Dayan, Teacher Lois, Teacher Vanessa, Tita Cheryl, kay Mama Tutong, kay Ate Marie, Andre, Kay Toto Chalt. oo, kay libre na. Jan Pagit, Jan na shout out. Kabay pa kwan ka na, paayo ka na. Jan. Kada Pre Raul Gordobe. Mayang gabi sa inyo. So sa mga listeners, mga viewers namon sa Iloilo Newsline, thank you so much sa mga vendors sa Valyacar Transit o Conceres Terminal, sa mga officials sa Valyacar Transit, thank you. Kag sa mga bloggers, salamat man sa pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Ari naman kita diri sa pagpabati sa aton nga mga listeners ka mga viewers, parte nibla sa public display of affection. Kay nakakuha kita sang reaction nagikan sa Commission on Human Rights. Pamangkot ako na nung pagtanaw nila ni. Ang hambal ni Atty. Johnny Dabuco, director sang CHR, dapat lansahon nila sa Mayo ni antes ipatuman ang PDA. Dito kalaway manaya kuno nga alang-alang pabayaan mo ginikanan mo o bata mo o tod mo nga naga kuyog-kuyog na da o kung tigulang na hindi mo pag comfort, hindi mo pag comfort na, hindi mo pagbaagbayan, hindi mo pagdapiton. Bangod lang sa COVID-19 Okay naman na ang iban pa nga mga protocols kay total ginatuman man. Hindi nga siling idumilian mo na sila. Ari si Atty. Johnny Dabuco. Actually, ang Commission Human Rights sa Central Office, wala pa man naka-issue gid sang stand sa sinano. Pero ang amon nga kuan nga ginulantaw is sa tanan naton mga polisiya lang taon naton nga kung ini bala nag-intrude na sa very private or very personal nga mga acts ang mga tao. Isa pa ginalantaw naton ang ining order, hindi man way man sang layi nga ginbasihan. Ginalantaw naton ang kabudlay bala kon paano ma-implementar kundi siya i-implementar kay the fact nga wala sang definition kung ano gid ang ginatawag na public display of affection, wala man na enumerate kung ano nga mga klase gid sang acts ang i-prohibit nila kung kay sino ini ma-apply. Way man nabutang ang mga exceptions nga tikon mag-asawa or magpamilya. So ang wa niya daw ma-confuse pala ang public and also ang mga nag-implementar man ang aton kapulisan kung ano ang extent sa sini nga directive. Ang amon lang kani is dapat iklaro is i-plastar kung ano ang iyang na legal basis and i-plastar kung paano ini i-implementar sa nagakaiko. So dapat specify nila antes sila magpapatuman na Atty. Dabuco. Mas maayo kita ni parang hindi magkalagsag ang mga tao man mga pumuluyo. Di pareho na bi karon nga kung may ara da nga tigulang, may ara da kabataan ka, ti kinahanglan dapiton mo na. Hindi gali pwede nga nga dapiton mo sila ginadumilian na gali sang PNP ang kunali nga matuman ni ang ilang target nga dumilian na Atty. Dabuco. Di daw amo sina ang epekto niya ang iyang buwa sa konsuldo nato ng ilang nga mando or ang content sa sininga mando. Which is daw hindi man nagkakabagay siguro. Daw hindi reasonable, no? Yes, so okay ang epekto niya daw hindi maayo kag ma-outweigh niya bala ang ginalantaw nato ng benepisyo. Pareho na may mga bulag gatabok sa dalan, ti ano pa bayaan mo lang na kay kung dapiton mo sa dira na masulod ang PDA. Amo na nga gustong ginaton dapat tani maklaro nila ini butangan kung may exceptions nga dapat ibutang
Kag ikibutang man kung sa diin gi dapat i-apply. Oo. So, kung ang rason nila, ma-maintain na ang physical distancing, ang pamilya na yator na kaya labi ng mag-asawa, upod man na sila sa isang kwarto, upod man sila natulog. Correct, oo. Kung mga kabataan yung upod niya, isam lang sa balay start. Oo. Upod na sila paggamot nila sa balay nila. Oo. Ang ilalang nga rason di sa pulis, manaway lang sila, pero hindi man sila kuno mangdakop. Pero mahambal na to na nga hindi ni makasagabal sa pagtamdan na isang tagsa-tagsay, labi na sa isang pamilya. Di posible isang mga matabo mapiktuhan kagti ang kuan bala ang guwa bala nga ti ang tao nga sawayon mo nga daw sa panglantaw niya way man siya malaing di ginahimo ti daw hindi. So, daw wala naman nagkakaangay, no? Kamuya sa CHR, kung namugin man ang ipatuman sa pulis, hindi kamuya pabor. Ang aton niya is nagaupod kita sa kausa, sa plano, kag sa aton objective nga ma-prevent ang pag-spread sa sining COVID. Pero buon taman nga hindi ma-confuse ang mga pumuluyo. Kag daw nagkakaiko pala. Na hindi man nga daw gulpi-gulpi kag daw wala man sang insakto nga basis pala. Dapat tani kung amo nga problema, COVID, dapat science-based, dapat may mga studies na nga kuan nga ginabasihan sa aton nga mga polisiya, sa aton nga mga direktiba. Si Director Johnny Dabuco, ang Director sa Commission on Human Rights. So, amo tong iya malanga panugyan. Ibatihan tagay na kay Action Josel si Senator Drilon to niya interview ya. Ano lambal ni Senator Drilon na daw ginago, wala pulos. Paminsar ka mo sa Mayo. Hindi kay daw labay ang inyo. Di ba be? Oo, i-consider gid ninyo basi man ginang basi kun brown nyo ginaliw brown nyo gina sa tanan tapos mo balaman kamo sang nyo nga nga man di pwede maglakat sa balay ti paano sa makakaon. Basilay naman liwaton man nila. Naka-standby naman si Danny Villases nagikan sa Guimaras. Yara na karon sa atong linya. May wanted person na dakpan to sa Ordan Guimaras. Yara ang report. Tupod kay Danny. Dan, please come in. Yes, Jan, sinasang may balita para sa amin sa Benavista. Sa kamatid person ang naktay ni makatapos sa Honda na pulis. Papangulaman ni Police Major Kenneth Bermeo. Nagsagya siya mga tinawo. Ang giling suspect, kilala sa kay Ryan Galigo Galanto, may 2 anyos ang edad. Kagin sa taga-praga sa Santa Teresa Honda ng Guimaras. Sa pati ni sa virtue of warrant of arrest issue ni Judge Rosario Abigail Indes de Riva, ang presiding judge ng RTC 6 Judicial Region sa niya sa probinsya ng Guimaras, sa 65 province of Guimaras at February 23, 2021. Ang sininga kaso mapaglapas ng RA 9262 against women's and children's dyan. So ang Belban para sa siningat nga temporaryo nga kalwayan, naglabot din sa 36 pesos. Ang suspect si Bong para na-detain sa bayan niya sa Ordan Municipal Police Station. So may ning balita sa mga kayano nga sa patriya sang cargo ship sang Benavista kahapon na aprobahan sa Konseyo Municipal. Yan atong ginahingyo is the member Art Junior na isa ka resolusyon nga nagahingyo sa Marina nga dugangan sa pasyo pa ka-unit nga mga motorsiklo in cargo ship nga nagabiyahe Benavista Iloilo vice versa. Kaya man sa dati sila nga resolusyon tagduwa lamang ang inalimit nga karga sa pambot nga di cargo na ginaprobahan sa Marina.
Pero nagpagabay ang mga katapusang mga Sayanon sa Samon sa Belevista kung pwede man lang na madugangan man imuha na bilima kaya ti luwas sabi nga makinikaman sila may maning kabol para sa mga nagatiyahe pagi sa motosiklo rin sa Iloilo Belevista vice versa. So na-approve na ini. Testingan ta nga malabot si SB member Art Cartel para mapaplastartan na lang siya dan ang detalyado nga pag-aprobar sa nga council sa nga ginpasar niya nga resolusyon dan? Yes, that's na uning kung may time patatali, kita man tawagan si member cartel. Pagkatapos mo dan, tawagan namon? Okay, very good. Okay. So, umano nino ang patiya sa may ininyo sa ni si member Alcatel Jr. nga duwangan ang iyang unit. By the way, basta ang ibang yung mga mayong balita, kasama niya sa bayan sa probinsya sa Generas. Dani Villases para man sa balita para sa Iloilo News Line. Thank you so much sa report ni Danny Villases na gikan sa probinsya sa Guimaras. So, approve na to be? Ang additional nga karga sa mga wooden hull nila, na mabambot, sa Buena Vista lang. Dugangan karga. Okay. Ang karga nila, sang 5 tanan ka motorsiklo. Aprobado na sa Municipal Council ang ginpasar nga resolution ni SB member Arthur Art Cartel. I-check nato ang confirmation na upod kay SB member Art Cartel. Ginatestingan nato nga makontak ang iyang linya direkta sa Buena Vista, Guimaras. So standby lang sa aton nga mga listeners kag mga viewers. Padayon kamo nga nagapamati kag nagatanaw sa Iloilo Newsline. Standby man kamo sa COVID update dugay-dugay. Nasa sa linya noy? Nagadial kita sa kay SB member Art Cartel. Kaya para man nga ma-confirm naton ini direkta mismo sa iya, no? Direkta mismo sa iya. So standby lang, no? Sa mga listeners ta dira kay Sofia Aguirre, dira man sa Kalumpang kay Buyat Parcon, sa mga miyembro sang Iklahuda. Kay sino pa? Kay Tuto Child, nakapanibin ka na da. Ara pagid sa imo nga Kay Maninoy Erwin Robles sa Manapla, Cadiz City. Nagpa-vaccine siya. Lain man naman apla, lain man Cadiz dito sa duty sa Cadiz to. Sa hospital nagpa-vaccine na sa. May lang magtaas ang imo BP. Mad sa Chare Herrera. Kaya Doc Ronnie Galiada, rehistrado ng veterinarian nga nabase sa San Miguel Jordan Guimaras, handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga idok kag iban pa nga masapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang balay sa likod sang Guimaras Provincial Capital. Kung masakit ang inyo ido, dalaan nyo insigida kay Doc Ronnie Galia. Subong ara na sa noy sa linya. Liog lang na dayali lang nga dayali. Sa CLD sa Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacinda, Consita, San Dionisio, Iloilo, nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man sila nga ginabaligya nga mabulong para sa mga kasapatan. Pwede man kamo nga bakal dito makaayo kamo kung kulang ang inyong kwarta. Kadtuin nyo na si Cheryl Lucindo Diaz. Sa Marso 14, Domingo na, ikanapulo atoy nga anibersaryo sa CLDS Poultry Supply, may ara sila nga raffle draw nga sa mga nagabakal sang feeds, sang 5 ka kilo pataas, may ara kamo nga coupon nga pagabatonon. So kadto kamo to, base mapalaron kamo, isa kamo sa magadaog sang mga papremyo. Bilang pagpasalamat ini sang CLDS Poultry Supply sa inyo nga tanan, may ara pa nga mga sorpresa sila nga nagahulat sa inyo. Okay? Gusto nyo magbakal sa nga itlog? Kadto kamo sa Eager Farm sa Barangay Balibagan Este, Santa Barbara. May telephone number sila 523-0039. 523-0039. Ang itlog sa Eager Farm, preska kag barato. Ang Eager Farm ginapanagiahan ng Day William kag Juicy Lagman. Pwede man kamo makatawag sa 0947-856-4729. Ang Graphics Innovative Mind, Compute Techniques, Computer-Aided Services, nga nahamtang sa Katilingban Molo, Iloilo City, unhan lang gid sang Molo Plaza,
tadlong sa opisina sa Bureau of Fire Protection sa Molo na ang graphics sa ginapanagihan ni Mr. Manny Sanoy. Siya ni nagaubra sang ini nga Sa likod tarpaulin. namon. Nan. Ang mga souvenirs damo da. Gusto nyo man nga magbakal sa priskang isda, kadto lang mo sa cruising Dueñas. Iloilo, cruising patio da. May nagabaligyada sila sa mga priskang isda, mag-asawa nga digol, kag Nijima. Liyaw ko na isulat noy. Kung may okasyon ka mo, pwede makapangabay ka mo sa ila nga lutuan ka mo sa mayo nga linuto. Sang mag-asawa nga digol kag Nijima. So palihog lang kung gusto nyo magbakal, pwede man kamo dito, no? Maka kadto sa kay Nijima kag digol. Dira man ang load lift trading services. By the way, kay nung dani daw alang-alang kuno si SBM member Art Cartel Dan, no? Alang-alang gid siya. Sige lang. Alang-alang sa kuno sa subong. Ang load lift trading and services isa ka construction firm nga nagaubra sa mga building kag mga mansions, mga dalagko bla nga mga building da, mga balay. Nagapang design man sila depende sa inyong budget. Ang ila opisina yara sa Block 5 Phase M, Francisco Homes Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila sa parte sa engineering and maintenance kung pag-construct sa mga supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala, Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo ma-contact si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336. 0939-812-6336. O kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Okay? Ari pagid ang isa. Nakwansa. I see. Ato sa Bagya. Sige lang. Kung gusto nyo mag-inom sa buko shake, kadto lang mo sa Sweetie Buko Shake na amtang dira sa Ceres Terminal sa Barangay Kamalig-Haro. Ang Sweetie Buko Shake, yan manamit ng timpla, barato ang presyo, affordable sa tanan. Saburoso, katama. Ginagarantiyahan ina namon sa inyo, pure gina nga buko, ginahimo sa ang nga shake, ang ginahimo nga shake hasta ang tubod, no? Ginalakot ina para sa pagtimpla kag ini timpla gidya sang chemist. So Sweetie Buko Shake, tilawin ninyo kay Saburoso. Okay? I-check nato ng iban pa nato nga mga mensahe. May harap pa nga mga mensahe. Kay batch 84 sa nga Manapla Elementary School, kay Gigi Plaga Gumbok, kay Nang Padang, kay Nong Rodelda. Maayong gabi sa inyo nga tanan. Sa mga taga Victorias, thank you so much sa pamilya Yanson, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Ipabati ta sa inyo ang tapusan nato nga interview. Parte ni sa natabo black kay attorney Angelo Carlo Guillen. Nga inisa nasa putihan kagimbuno pa sang screwdriver. Sa ang mga sospitsado nga tubtob subong wala pa sang suspect sa ang mga pulis o kung persons of interest. That's why ang PIO sang Integrated Bar of the Philippines sa Iloilo chapter nangayo sang bulig sa NBI, National Bureau of Investigation, for parallel investigation. Napakigangutan ta si Atty. Victor Disida, ang PIO sang IBP Iloilo chapter. Yari si Atty. Victor Disida. Well, actually sa Subong no last last week pa to nag-request kami formally sa bulig sa NBI para thoroughly pa lang maimbestigaran ang insidente. No, aside from siyempre sa PNP, automatic nag-conduct ng certain investigation. But aside from that, kung pwede lang, tanan na lang law enforcement agencies ng government, makabulig ba? Oo. Siyempre, sa subunganin, pati ang city government, through sa Sanggunian, may resolution sila na baluhan ko, nag-suporta man, no? Nagpanawagan sa atong mga law enforcement agency nga
mabuligan sa pag-imbestiga ang insidente. Saan nagigan na mo si Mana nagsulat sa NBI as of ni Bisida? Hindi lang kita po no, kung saan gani kami ito nagkuhan. Basta daw last week or this week. Magluwas investigation sa police by all the officers. Magluwas sa investigation sa police station number 1 ang inyo yung ginahinyo sa NBI nga mag-conduct man sila sang ilang separado o kung parallel investigation. So, parallel investigation. Kapareho sila dyan. But sa inyong paghihibalo, nakaumpisa na gid man ang taga-NBI sa pag-imbestiga, pag-gather sa mga data? Ay hindi lang tapos kay medyo hindi na ito ma-disclose lang no ang kwansang NBI kay amo man nga kwan ang pabalo sa aton na hindi actually daw natako magkwan tani mo nga muna nga nag-request kami magpabalo ba sa publiko. Actually they are doing investigation muna on their own secretly. Si Attorney Victor Disida nag-confirm nga nakapadala na gid man sila sa sulat sa NBI kag nagakandak na sang parallel investigation. So si Attorney Victor Disida mo ini ang Public Information Officer sang IBP Iloilo chapter. I-check na naman ang COVID update sa Western Visayas, Pilipinas kag worldwide. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID updates. Philippines sources World Matters. Source is www.uh.gov.ph. New cases 4,578. New recoveries 272. New deaths 87. Total active cases 52,012. Total recoveries 546,912 and total deaths 12,694. Nagtaas na gid ang total active cases. Last time do mga 41 lang. Health protocols gidyapon kita. Balik kita sa health protocols. Okay? Worldwide source is worldomatters.info/coronavirus. Total coronavirus cases 119,225,069. Total deaths 2,643,918. Total recovered 94,809,175. Nagtaas naman ang ang total coronavirus cases. Mga na-infect. Western Visayas source is wvmc.uh.gov.ph. Total active cases 1,168. Total cases 25,651. Recoveries reported today 61 plus. Total reported recoveries 23,718. Deaths reported today 1 plus. Total reported deaths 759. Amo lang natanan. Okay. Iloilo Newsline COVID Update. Kay Kapitan Marjorie Gregorios, kay Kapitan Bornok o Roberto Nino, sa mga punong barangay sa syudad, thank you so much sa pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Sino pa to be? Kay Auntie Mariga, watches subong kag kay sa best friend kay Ina sa Iban Padang Galantaw. Sa mga manunodlo, sa Colegio de las Hijas de Jesus, kag sa Iloilo Doctors College sa Basic Education Department. Kay Engineer Rodney Gustilo, thank you so much. Kay Mamel C. Palomar, salamat gid sa pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline.
Okay, tanay naman kita buwas. Pasensya gid sa iban nga wala pa malawagan. Sige lang, padala lang kamo mensahe dire. No, padala lang kamo sang inyong mga impormasyon dire sa Iloilo Newsline kaya tanawo na mo na scan man na Japon namon. Palihog lang hindi kamo magkataka, no? Iloilo Newsline biya kadtuin nyo kay bastante ang balita. No, loaded naman. Gapon loaded man kita sa mga balita. Ang importante nga mabalaan ninyo bisan wala kamo dire, ara kamo sa iban nga mga lugar, mabalaan nyo ang mga nagaklahinabo. So, dire lang kita kutob. God bless us. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati kag pagtanaw. Ini ang inyong nga mga alagad. Trixie Faith Camacho Diaz. Kag ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga sila nga salamat kag mayong Gabi, Pilipinas!